Ipinanganak si John Wayne Gacy noong March 17, 1942, sa Chicago, Illinois. Siya ang ikalawang anak ni John Stanley Gacy Sr., isang mahigpit at mapang-abusong ama, at ni Marion Elaine Robinson, isang mapagmahal at pasensyosang ina. Sa kanilang pamilya, laging umiikot ang buhay ni John sa takot sa kanyang ama. Si John Gacy ay lumaki na may takot at galit sa kanyang ama. Madalas siyang pinapahiya at pinarurusahan ng walang dahilan. Minsan, inaaway siya dahil sa hindi pagganap ng tama sa mga gawaing bahay o dahil hindi siya magaling sa sports. Hindi nakatulong ang ganitong sitwasyon sa kanyang paglaki at nagresulta ito sa mababang tingin niya sa sarili. Bagaman masama ang trato sa kanya ng kanyang ama, sinubukan ni John na maging mabuting tao. Sa school, siya ay masipag at may kagalingan sa ilang bagay tulad ng drama at pag-oorganisa ng mga events. Gayunpaman, lagi siyang nagiging tampulan ng tukso dahil hindi siya kasing lakas o kasing husay ng ibang mga lalaki sa sports. Nang siya ay nasa high school, nagsimulang magkaroon si John ng kakaibang damdamin. Nalaman niyang attracted siya sa ibang lalaki. Ngunit dahil sa takot sa kanyang ama at sa stigma ng kanyang panahon, tinago niya ang mga damdaming ito. Sa kanyang pag-iisa, nagsimula siyang magkaroon ng mga delikadong pagnanasa na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kanyang kabataan, sinubukan ni John na iwanan ang kanyang nakaraan. Lumipat siya ng lugar at sinubukan niyang maging independent. Nagtrabaho siya sa iba't ibang lugar at pinilit na maging matagumpay. Nagtrabaho siya bilang manager sa isang restaurant chain at dito siya nakilala sa kanyang husay sa pamamahala. Siya ay kinasal at nagkaroon sila ng 2 anak. Lumipat siya sa Waterloo, Iowa, kung saan naging aktibo siya sa iba't ibang organisasyon. Naging miyembro siya ng JC's, isang sikat na civic group, at naging popular siya sa mga tao. Sa labas, tila isang responsabling ama at asawa si John. Ngunit kahit gaano kaganda ang kanyang imahe sa publiko, may madilim siyang lihim. Nagsimula niyang tuksuhin ang mga batang lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o trabaho sa kanyang fast food chain. Dito nagsimula ang kanyang mga krimen. Noong 1968, si John Wayne Gacy ay unang naaresto matapos ang reklamo ng isang batang lalaki na nagsabing inabuso siya ni Gacy. Siya ay nahatulan at sinentensyahan ng 10 years na pagkakakulong. Gayunpaman, sa loob lamang ng 18 months, pinalaya siya dahil sa magandang asal. Pagkalabas niya mula sa kulungan, lumipat siya sa Chicago at sinimulang ayusin muli ang kanyang buhay. Nagpanggap siyang mabuting mamamayan at nagtrabaho bilang kontraktor. Nag-asawa siya muli, ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanyang bagong simula, hindi nawala ang kanyang madilim na pagnanasa. Sa Chicago, muling nagtagumpay si Gacy sa negosyo. Nakilala siya bilang masipag at magaling na kontraktor. Nagkaroon siya ng maraming koneksyon at kaibigan sa lugar. Sa kanyang libreng oras, nagsusuot siya ng costume ng clown at nagbo-volunteer sa mga parties at charity events bilang si Pogo the Clown. Si Pogo the Clown ay naging simbolo ng kasiyahan sa komunidad. Sa tuwing may party o event, si Gacy ay nagbibigay saya sa mga bata at matatanda. Walang sino man ang nakakaalam na ang masayahing clown na ito ay may madilim na lihim. Habang siya ay nagpapasaya sa mga tao sa araw, sa gabi ay unti-unti siyang naging isa sa pinakamatinding serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Noong 1972, si Gacy ay nagsimulang pumatay ng mga batang lalaki. Ang kanyang unang biktima ay isang 16 years old na si Timothy McCoy. Kwento ni Gacy, dinala niya si McCoy sa kanyang bahay at inabuso. Nang magising si Gacy kinabukasan, nakakita siya ng kutsilyo sa kamay ni McCoy. At ayon sa kanya, dahil sa takot, pinatay niya ang bata. Ito ang naging simula ng kanyang sunod-sunod na pagpatay. Naging mas madali para kay Gacy na pumatay ng mga kabataan. Nakakakuha siya ng tiwala mula sa kanyang mga biktima. Karamihan sa mga ito ay kabataan na naghahanap ng trabaho. Ginagamit ni Gacy ang kanyang posisyon bilang kontraktor para mag-recruit ng mga batang lalaki. Binibigyan niya sila ng trabaho at inaakit sa kanyang bahay, kung saan ginagawa niya ang kanyang mga krimen. Sa ilalim ng sahig ay naging libingan ng kanyang mga biktima. Noong 1978, isang 15 years old na batang lalaki, si Robert Pist, ay nawala matapos makita kasama si Gacy. Dahil sa pagkawala ni Robert, nagsimula ang masusing investigasyon laban kay Gacy. Napag-alaman ng mga pulis na maraming kabataan ang nawawala sa lugar na malapit sa bahay ni Gacy. Habang patuloy ang investigasyon, napansin ng mga pulis ang kakaibang amoy mula sa bahay ni Gacy. Sa kalaunan, nalaman nila na ito ay galing sa mga bangkay ng mga batang lalaki na kanyang pinatay at ibinaon sa ilalim ng kanyang bahay. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.